sa buhay ko. Love Story. Namiss kita, Ate Isabel. Hindi ko naman tandaan kung kailan kita huling nakasalo sa pagkain. Nako, kung talagang na-miss mo ako, di sana dinalaw mo ako rin sa kumbento. Tama ang kapatid mo, Elmo. Ilang beses ako nagpunta ng kumbento, pero ni minsan, hindi mo ako sinamahan. Boring po kasi sa kumbento. Masyadong tahimik. Papaano? Hindi ka nagsisimba. Kaya hindi ka sanay sa tahimik na lugar. Eto na naman po tayo. Masasermo na naman ako nang wala sa lugar. Magpakatino ka na kasi para hindi ka na pagsasabihan. Ate, ano pa bang pagpapakatinong gusto nyo? Don't tell me, kailangan magpari ako. Ay nako, ang hirap kayang magpakabanal. Kaya magpapakademonyo ka na lang. Hindi naman sa ganun, ma. Kung sa bagay, ano ba magandang ituturo sa ng mga barkada mong bad influence? Kaya Elmo umayos ka. Huwag mong hayaang Diyos na mismo ang mastigo at magdisiplina sa iyo. Kumusta na ang unang araw sa labas ng kumbento, Isabel? Ayos naman. Nakabanding ko sina Inay at ang aking bunsong kapatid. Ganon din ako. Namiss ko rin kasi ang aking pamilya. At suportado nila ako sa panibagong kabanata ng buhay na aking haharapin. Sigurado ka na bang talaga? Oo naman. At 2 buwan na lang, susumpa na tayo sa harap ng altar upang maging isang ganap na madre. Oo, Lerma. May 2 buwan pa tayo para mag-isip kung desidido na nga ba tayo. Bakit, Isabel? Posible pa bang magbago ang isip mo? Kaya nga binigyan tayo ng kalayaan sa loob ng panahong iyon, di ba? Wala tayo ngayon sa loob ng kumbento upang masubok ang ating mga sarili kung hanggang saan nga ba ang ating pananampalataya. Halos 2 taon na tayong nobisyada. Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin desidido na maging alagad ng Diyos? Nagdududa ka pa rin ba sa iyong sarili? Di pa rin kasi ako kumbinsido kung tama nga ba ang tinatahak kong direksyon. Alam mo naman ang dahilan kung bakit ako nagpa siyang magmadre, hindi ba? Hindi yun bukal sa loob ko. Dahil si Inay lang ang may kagustuhan nun. Pero ikaw na rin ang nagsabi sa akin na natagpuan mo na ang tunay na kapayapaan sa loob ng kumbento. Ganun na nga. Pero gusto ko pa rin makatiyak. Gusto kong subukin ang sarili ko. At dito ko malalaman kung saan nga ba ang direksyon akong dinadala ng Panginoon. Paano mo naman susubukin ang iyong sarili? Ano bang pagsubok ang iyong tinutukoy? Ano ka mo, pre? Magtatatlong buwan ka ng single? Di nga! Di ako makapaniwala. Minsan, di ka pa nabakante. May pagkakataon lang pinagsasabihin mo pa ang 2 babae. Ayoko na, paring Randy. Nakakasawa din pala. Lalo na kung puro mapaglaro ring babaeng makakarelasyon ko. Sino ba matinong babae papatol sa'yo? Alam na nila karakas mo. Kaya ikaw muna ang unang magpakatino. Para makakita ka ng matinong babae. Oo, ganun na nga. At mukhang may nakita na ako. Ikaw, oy, sandali! Saan ka pupunta? Diyan ka lang. Just wait and see. Hi. Nag-iisa ka yata. Can I join you? Sure. Sige, maupo ka. Thank you. By the way, my name is Aljur. Aljur Astrenica. And you are... Isabel. Isabel Pornada. Oh, glad to meet you, Isabel. Akala ko pa naman, Isabel Granado na. Kasi kamukha mo siya. Ang lakas mo mambola, Mr. Aljur Astrenica. Palibhasa tunog artista na mahilig sa vaccine ang pangalan mo at napahigpit pa yata ang hawak mo sa kamay ko. Oh, I'm sorry, Miss Pornada. Kaya sana naman, hindi ako mapurnada.
By the way, can I offer you a drink? No, thank you. Hindi ako umiinom. How about a dance? Pwede ba kitang isayaw mo? Sorry, pero hindi naman ako marunong sumayaw eh. Hindi ka umiinom. Tapos hindi ka rin sumasayaw. Kung ganun, ano ginagawa mo rito sa disco bar? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ano? Kumusta ang diskarte mo kagabi? Pasensya ka na kung nauna ako umuwi. Alam ko na kasi sunod na mangyayari. Sabay kayong aalis at maiiwan ako mag-isa. Sablay ako, Randy. Huh? Mukhang hard to get ang babaeng yan eh. Talaga lang, ha? For the first time, merong hindi nakapansin ang gandang lalaki mo. Tama ka. Hindi ko nga nakuha yung number niya eh. Tapos, iba rin ang pangalan niya sa kanyang Facebook account. Oh, so, hindi na pala masusundan ang inyong pagkikita. Alam naman niya ang aking Facebook at nagbigay din ako ng calling card. Baka sakaling tawagan niya ako. Paano kung hindi? Yun nga ang kagabi ko pa iniisip. Alam mo ba, hindi ako makatulog. Sa palagay ko, Randy, sa pula ko ni Cupido. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito sa isang babae. Wow. Mukhang natagpuan mo na nga ang katapat mo, ha? Kaya condolence in advance. Grabe ka. Akala ko pa naman congratulations ang sasabihin mo sa akin. Dahil nakikita kong mababasted ka sa kauna-unahang pagkakataon. Ano? Pumasok ka ng disco bar? Alam mo bang hindi ka dapat pumupunta sa mga ganong lugar? Alam ko. Pero, sabihin na lang nating nag-i-experiment ako para malaman kung anong magiging pakiramdam at reaksyon ko kapag naroon ako. At ano naman ang resulta ng iyong experiment? Hindi ka ba nakonsensya? Kinabahan ako at natakot. Pero, hindi ako nakonsensya dahil alam kong alam ni Lord ang dahilan kung ba't ako nandun. Ano bang ginawa mo roon? Nakipagkwentuhan. Meron kasing lalaki nagpakilala sa akin. Delikado yan, Isabel. Binabalaan kita. Hindi ka maaaring makipag-boyfriend dahil bawal sa atin ang umibig. Ano ka ba? Napaka-advance mo mag-isip. Ganun ba ang pagkakilala mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Nagpapaalala lang ako. Ikaw na kasi mismo ang lumalapit sa tukso. Paano kung mahulog ka? Alam ko ang aking ginagawa. Hindi ako papasok sa isang sitwasyong hindi ko kayang labasan. Mahigit 2 linggo nang nakalipas. Pero hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Isabel. Mukhang malabo na yatang magkita pa kami muli. Pero sana naman, maalala pa rin niya ako. Sino kaya itong tumatawag? Numero lang ang rumestro dito sa cellphone ko. Hello? Hello, Alger. Kumusta ka na? Sino ka? Hindi mo na ba ako natatandaan? Hindi eh. Sino ka ba talaga? Ang bilis mo namang makalimot. Sige, hindi bali na lang. Teka, sandali. Parang nabobosesa na kita eh. Ikaw ba yan? Isabel? Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story.
not the love she is to me. Sino bang Aljur yan? Saan mo siya nakilala? Inay, wag po kayong mag-alala. Magkaibigan lang po kami at gusto lang po niyang bumisita rito. Ano? Para ligawan ka. Ganun ba? Anak, hindi pwede. Alam mo namang... Wag po kayong mag-isip ng kung ano-ano dahil alam ko po ang ginagawa ko. Magtiwala po kayo sa akin. At kung meron po kung hindi magandang binabalak, edi hindi ko na po yun sana sasabihin sa inyo. Makikipagkita na lang po ako sa kanya ng palihim. O sige, anak. Magtitiwala ako sa iyo. Kaya aasa akong hindi ka gagawa ng hindi ko magugustuhan. Malaki na po si ate at matanda na siya para magdesisyon sa kanyang sarili. Hayaan niyo na po siya sa mga bagay na magpapasaya sa kanya. Ang maglingkod sa Diyos ang bagay na magpapasaya sa Kanya. Sa Panginoon lamang niya matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Kung ganyan po ang pananaw ng lahat ng tao sa mundo, di lahat ng babae magmamadre at lahat ng lalaki magpapare. Sa palagay po ninyo, magiging masayang mundo kapag ganun ang nangyari. Hindi lahat, Elmo. Hindi lahat ay pipiliin ni Lord. At mapalad ang atimod dahil isa siya sa mga pinili ni Lord na maglingkod sa Kanya. Hindi naman po si ate may kagustuhan nun kundi kayo. Kaya kayo na lang din po sanang manigmadre. Namimiloso po ka pa? Hindi naman po. Pasaway ka talaga at walang galang. Huwag po ninyong masamain ang sinasabi ko. Gusto ko lang po. Ay, tama na. Huwag ka na mga tuwiran pa. Galit na Kung naman. talaga, tatamaan ka na sa akin eh. Magandang gabi sa'yo, Isabel. Magandang gabi naman, Aljur. Tuloy ka. Salamat. Maupo ka. Salamat. Siya nga pala. Roses and chocolate for you. Bakit mo ka binibigyan ng tsokolate at bulaklak? Maniligaw ka ba? Bakit? Bawal ba? Meron bang magkakalat? Meron! At ako yun! Inay? Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Eh, sige na. Makakaalis ka na. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she is to me. Ano ba yung tinatanga mo riyan? Oh, Gusto mo bang kalad ka rin pakita palabas? Inay, wag naman pong ganyan. Wag yun naman pong bastusin ng bisita ko. Mahiya naman po kayo. Ako ang dapat nagsasabi sa iyo niyan. Ikaw ang dapat mahiya. Alam mo bang mali ang ginagawa mo? Hindi ka dapat nagpapaligaw kahit kanino. bakit ho ba? May asawa na po ba si Isabel? Huwag mo nang alamin ang dahilan. Basta bawal na ligawan ng anak ko. Kaya sige na. Pwede ka na umalis. Iwan niyo na lang po muna kami, Inay. Ako na pong bahala magpaliwanag kay Aljur. Huwag na, Isabel. Ayokong ako ang maging dahilan ng hindi niyo pagkakaunawan. Kaya alis na ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. At sino may sabi sa'yo mabalik ka pa rito? Ako? Ha? Ito ang una at huli mong pagtapak sa bahay na ito. Dahil ayoko na makita pang muli ang pagmumukha mo. Oho. Ano? Naman. Sige! Suwayin mo ko. Ipakita mo sa magaling mong bisita ang pagiging sutil mo. Sige po. Aalis na ako. Paalam, Isabel. Sige, Aljur. Mag-ingat ka. Pasensya na. Bilisan mo! At huwag ka na babalik! Grabe naman kayo, Inay. Parang hayop namang ipinagtabuyan niyo si Aljur. Pinagtatanggol mo pa? Siguro may gusto ka sa unggoy na yun, ano? Meron man pong tamang paraan kung paano natin siya dapat pakitunguhan. Ano po bang silbi ng pagiging relihiyosa natin kung hindi po natin ipakikita sa ating kapwa ang tamang asal? Bakit, Isabel?
Sa palagay mo ba tama ang inaasal mo? Alam mong nobisyada ka? Tapos, nagpapaligaw ka? Malinis po ang aking konsensya, inay. Ang isip niyo lang po ang marumi. Ikaw mismo ang naglalagay na mali siya sa isip ko. Pagkatapos, paparatangan mo ako ng ganyan? Huwag po kasi ninyo akong pangungunahan. Ilang beses ko bang sasabihing alam ko ang ginagawa ko? Kung ganon, alam mo, sa sarili mo ang ginagawa mong kalandian. Hindi lang po marumi ang isip niyo. Mapanghusga pa kayo. Hindi kita hinuhusgahan. Sinasabi ko lamang sa iyo kung anong ipinapakita mo. Kaya umayos ka. Kung gusto mo, maging maayos din ang tingin ko sa iyo. Alam mo ate, dapat once and for all, makapagpasya ka na. Ano ba talagang gusto mong mangyari? I don't know. Kaya nga nag-e-experiment ako at yun ang hindi maintindihan ni inay. Alam ko, gusto mong subukin ang sarili mo kung gaano ka katatag. Gusto mong sukatin ang iyong kakayahang labanan ng tukso. Tama? Parang gano'n na nga. Ano ngayon ang masasabi mo? Effective bang experiment mo? Hindi ko alam. Nalilito ko. Ayun, nakita mo lang si Aljur, nalito ka na. Tama si inay. Malamang may gusto ka nga sa kumag na yun. Eh bakit ba ganyan kayo kung mag-isip? Ang bilis niyo mag-conclude. Ikaw na mismo nagsabing nag-experiment ka lang, no? Kaya nga. Eh ano ngayon? Eh di ba nung estudyante pa tayo, meron din tayong ginagawang experiment sa science subject? Tapos, meron din tayong conclusion. At base sa resulta ng ginawa mong experiment, I therefore conclude, may gusto ka kay Aljur. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she gives to me. Ang galing ng timing mo. Wala rito si inay. Kung alam mo lang, ilang araw na ako nag-aabang sa'yo. At nakita ko kaninang lumabas ang nanay mo. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon. At sasamantalahin ko na rin ang pagkakataong ito para humingi sa'yo ng paumanhin dahil sa hindi magandang pagtrato sa'yo ni inay. Wala yon. Kahit paanong sabihin ng nanay mo, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Kalimutan mo na ako, Aljur. Masasaktan ka lang. Bakit? May iba ka na bang mahal? May asawa ka na ba? Hindi yun ang dahilan. Basta, kalimutan mo na ako. Pero bakit nga? Bakit hindi mo masabi sa akin? Huwag mo nang alamin. Basta, ito na ang huli nating pagkikita. Teka, sandali. Bakit ganun? Okay lang naman sa akin kung hindi talaga po pwede. Pero meron naman siguro kung karapatang malaman ang dahilan. Sige, ganito na lang. Magkita na lang tayo ulit next month. Pag-iisipan ko munang mabuti. Ano? 1 buwan? Ang tagal nun. Bakit ba ayaw mo pang sabihin sa akin ngayon? Sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na ako pero makulit ka. Kaya mamili ka. Babasta din kita ngayon o maghihintay ka ng 1 buwan. Lerma, siya si Elmo, kapatid ko. Elmo, itong si Lerma ang sinasabi ko sa'yo na kasamahan kong nobisyada. Ikaw pala yun. Glad to meet you, Lerma. Glad to meet you too, Elmo. Siya nga pala, nasabi sa akin ni Isabel na isa kang computer technician. Oh, bakit? Meron ka bang ipapakalikot sa akin? Grabe naman yung term na ginamit mo. Kalikot talaga. Nako, ganyan talaga yung kapatid ko, Lerma. May pagkasiraulo. Hindi ano bang mali sa sinabi ko? Kinakalikot ko naman talaga mga sirang computer at laptop. Yun nga ang problema ko. Sira ang laptop ko. May power pero wala namang lumalabas sa screen. Baka pwede mong ayusin. O sige. Ayusin ko ang laptop mo. Teka, dadalhin mo ba rito o akong pupunta sa inyo?
Alam mo, ate, maganda si Lerma. Sayang naman ang beauty niya kung mabuburo lang sa kumbento. Nako ha, don't tell me. May gusto ka na sa kanya. Bakit? Masama bang magkagusto sa isang nobisyada? Ay nako, kung ano man yung iniisip mo, kalimutan mo na. Dahil alam mo namang hindi pwede. Eh, bakit ikaw? Bakit ka nagpapaligaw kay Aljur? Wala na yun, dinispatch ako na. Anong dinispatcha? Narinig ko kayang sinabi mo sa kanya na magkikita kayo ulit next month. Alam mo ikaw, kalalaki mong tao, pero may pagkamarites ka. Bakit mo pinakikinggan ang pinag-usapan namin? Dinding lang kayang pagitan ng kwarto ko at nitong salas. Kaya hindi ko kasalanan kung marinig kong pinag-uusapan nyo. At huwag ka na magkaila sa akin, ate. Nararamdaman ko. Type mo rin ang Aljur na yun. Hindi ah. Oh, so, kunwari ka pa. Bakit hindi pa sinasabi sa kanyang katayuan mo? Dapat nga noon pa lang, hindi mo na siya hinayaang makatungtong sa pamamahay na ito Kaya isa lang ang nakikita kong motibo mo, ate. Kahit paano, binibigyan mo rin siya ng puwang dyan sa puso mo. Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. O, ayan. Okay na tong laptop mo. Wow, ang bilis Naayos mo agad. Marumi lang kasi yung memory. Konting linis lang, kaya okay na uli. At huwag mo na akong bayaran, ha? Libreng serbisyo ko. Ay, 10 minuto ko lang naman ginawa hindi haba ng oras ang binabayaran, kundi talent. Kaya babayaran kita. Magkano ba? Huwag na nga Sagutin mo na lang ang itatanong ko. Yun na lang ang ibayad mo sa akin. Bakit? Ano yung itatanong mo? Talaga bang desidido ko nang magmadre? Hindi na ba magbabagong isip mo? Bakit? Meron bang dahilan para magbago ang isip ko? Ako, Lerma. Ako magpapabago sa isip mo. Ha? Elmo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita Sa una pa lang natin pagkikita, attracted na ako sa'yo. Pero alam mo naman, hindi pwede. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pipiliting mahalin mo ako. Pero hindi mo ako mapipigilang mahalin ka. Kanina pa ako rito sa tapat ng gate nila. Pero wala pa rin lumalabas sa kanila. Sana naman nasa loob si Isabel. At wala ang nanay niya. Ayun, lumabas yung kapatid niya. Uy, anong ginagawa mo dito? Inaabangan mo ba si ate? Oo, andyan pa siya. May pinuntahan sila ni inay. Hindi ko alam kung anong oras starting. Pero teka muna, ang pagkakaalam ko, 1 buwan pagkatapos ng huli niyong pag-uusap, doon ko pa babalik. Halos magdadalawang linggo pa lang ang nakalilipas. Bakit narito ka na? Nainip na kasi ako Halos mabaliw na ako sa kaiisip. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng ligawan ng kapatid mo? Baka pwede mo namang sabihin sa akin. O sige, lalaki rin ako at pareho tayo ng sitwasyon. Kaya naiintindihan kita. Sasabihin ko na sa yung totoo. Malapit nang maging madre si ate. Kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng boyfriend. Ganun ba? Pero bakit hindi kagad niya sinabi sa akin? Hindi ko alam. Kaya bahala ka na kung gusto mo pa rin ituloy ang paliligaw kay ate. At kung talagang desidido ka, edi good luck na lang sa'yo. Tagilid ka sa labang yan, paring Aljur. Diyado, lagay mo. Kaya mas mabuti pa siguro kalimutan mo na lang siya. Ngayon pa ba ako ang atras, Randy? Natagpuan ko ng babaeng matagal ko nang hinahanap. Maniwala ka.
Ngayon lang talaga ako naging ganito kaseryoso. Malabo yan, pre. Isa pa, mahirap maging karibal ang Diyos. Ikaw rin. Baka kung anong karma ang mangyari sa'yo. Bakit? Ano pa bang tingin mo sa sitwasyon ko? Hindi pa ba ito isang karma? Halos mabaliw na nga ako eh. Para na nga akong pinaparusahan ni Isabel sa ginagawa niyang pag-iwas sa akin. Di ba sabi niya, next month ka na bumalik? Oh, total 2 linggo na nakalilipas. Kaya maghintay ka na lang ng 2 linggo pa. Hindi ko na kaya maghintay, Randy. Inip na ako. Wala kang ibang magagawa kundi ang maghintay, pre. Mali mo, may gusto din siya sa'yo. Kaya pilit niyang pinaglalabanan yung kanyang nararamdaman. Yun na nga eh. Baka tuluyan na niya akong iwasan at hindi na magpakita sa akin. Ano yun ang gusto mong mangyari? Kalimutan na niya ang pagmamadre at ikaw ang piliin niya? Uy, sino ka naman para ipagpalit niya ang Diyos sa'yo? Hindi naman maramot si Lord. Siguro, maiintindihan niya yung nararamdaman ko. Lalo pat nagpapakatino na ako. At kung kinakailangan maglakad ako ng palukod mula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar, gagawin ko, Randy. Ipagkaloob lang niya sa akin ang babaeng minamahal ko. O yan, baka si Isabel na yan tumatawag. Oo, si Isabel nga. Oh, hello, Isabel. Salamat tumawag ka. Sinabi na sa akin ng kapatid kong may alam ka na. Kaya hindi ka na makikipagkita sa akin. Ganun ba? Nagkakamali ka. Gusto kitang makausap ng masinsinan. Kaya pwede na tayo magkita. Sige. Sabihin mo, saan tayo magkikita? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Hindi talaga ako may kagustuhang magmadre, kundi si inay. Dati kasi siyang may maluhang karamdaman. Pero dahil na rin siguro sa isang himala, kaya dinugtungan pa ni Lord ang kanyang buhay. Bilang panata, kinumbinsi ako ni inay na magmadre. Kung gano'n, hindi ka sincere sa ginawa mong desisyon dahil labag yun sa kalooban mo. Oo, noong una napipilitan ako. Pero eventually, nagustuhan ko na rin. Meron namang kakaibang hatid na galak ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Pwede ka pa rin maglingkod sa Diyos kahit nasa labas ka ng kumpento. Alam ko. Pero, nandito na to eh. Kaya paninindigan ko na. Kung gano'n, wala na talaga akong pag-asa. I'm sorry, Aljur. Pero, hindi talaga pwede. Tapatin mo ako, Isabel. Wala ka ba talagang nararamdaman kahit konting pagtingin sa akin? Aljur, ang kamay ko. Isabel, tumingin ka sa mga mata ko. Habang magkahawak ang ating mga kamay. Tapos sabihin mo, hindi mo ko mahal. Please, Aljur. Huwag mo naman gawin sa akin to. Hindi kasalanan na magpakatotoo. Hindi mo kailangan sikilin at dayain ang iyong damdamin. Maaati mo bang maglingkod sa Diyos? Kung nabubuhay ka naman sa kasinungalingan? Pero, Aljur... Mahal kita, Isabel. At nararamdaman ko, mahal mo rin ako. At hindi maramot ang Diyos. Maiintindihan niya tayong. Kaya palayain mo ng sarili mo sa isang panata na hindi mo naman kayang tuparin ang walang halong pag-iimbot. I'm sorry. Pero hindi ko kayang talikuran ng Diyos ng dahil lang sa aking makasariling intensyon. Kaya kinalulungkot ko. Ito na ang huli nating pagkikita. Unfair ka, Isabel. Bakit mo hinayaang mahulog ang loob ko sa'yo?
kung paaasahin mo lang ako at sasaktan. Patawarin mo ko kung nasaktan ko ang damdamin mo. Oo, mali ang ginawa ko at gusto ko yung itama. Kaya habang maaga pa, kalimutan na natin ang isa't isa. Patawarin mo rin ako. Dahil hindi ko magagawa yan. Hindi ko magagawang kalimutan ka. Ang kulit mo naman, Elmo. Ilang beses ko ba nasasabihin, hindi po pwede. Kaya wag mo na akong pipilitin. Hindi kita pinipilit. Ang hinihiling ko lang, mabigyan mo ako ng pagkakataong masabi sa ang aking damdamin. Nasabi mo na at narinig ko na. Ano ba bang gusto mo? Hindi lang sa salita, Lerma. Gusto ko rin ipakita sa gawa. Mag-aaksaya ka lang ng panahon at pagod. Dahil wala namang mababago sa desisyon ko. Please naman, Lerma. Huwag mo namang isara ang puso mo. Ay naku, naiinis na ako sa kakulitan mo. Yan. Kapag hindi mo ako tinantanan, hindi na kita kakausapin kahit kailan. Ang sarap palang pag-untugin ng mga ulo ng kapatid mo at ni Aljur. Parehong sobrang kakulitan. Oo nga eh. Pinapasakit nila ang ulo natin. At least ako ulo lang talagang sasakit sa akin. Dahil wala naman ako nararamdaman para kay Elmo. Pero ikaw, mukhang hindi lang ulo ang sumasakit dahil dumadaing na rin ang puso mo. Tama ka. Mas madaling tiisin ang sakit ng ulo. Pero, ang hirap pala kapag puso na ang kumirot. Kasalanan mo yan, Isabel. Binigyan mo ng pagkakataon si Cupid doon nagisingin ang puso mong natutulog ng mahimbing. Hindi pa naman siguro pag-ibig to. 3 linggo pa lang kaming magkakilala kaya imposibleng ma-inlove ako sa kanya sa loob ng ganong kaikling panahon. Pero doon na rin yan papunta kung hindi mo susupilin ang iyong damdamin. Kaya nga eh, hindi ko naman kasi akalaing mahuhulog ako sa isang patibong na ako mismo ang gumawa. Hindi ko na pala sana sinubok ang katatagan ko. Ang buong akala ko, matibay ako. Pero marupok pala ako, Lerma. Marupok ako. Huwag mong sabihin yan, Isabel. Dahil panghihinaan ka ng loob. Lumaban ka. Huwag mong hayaang lupigin ng iyong makamundong damdamin ang matinong mong kaisipan. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. After what she means to me. Talaga. Hindi ko na nga sinasagot pero tawag pa rin ang tawag. Ay nako, ewan ko sa'yo, pahala ka rin. Kanina pa nagre-ring yung cellphone mo? Sino ba tumatawag? Si Alger po, inay, pero hindi ko po sinasagot. Eh, bakit hindi mo na lang i-off yung cellphone mo? Para matigil na yung kakulitan ng unggoy na yan. Baka po kasi tumawag o mag-text ang aming mother superior. Importante pong nakabukas ang aming communication. Ako nasasagot. Hello? Buisit ka talaga? Masyado ka makulit. Tantanan mo na anak ko. At kung hindi, ipapablatter na kita. Inay, bakit naman po ganun ang sinabi ninyo? Pinagtatanggol mo pa rin siya? Tapatin mo nga ako, Isabel. Wala ba talagang namabagitan sa inyong dalawa? Nakita niyo naman pong hindi ko sinasagot ang tawag niya, hindi ba? Eh, paano ko umaarte ka lang? May malay ko ba kung nakikita kayo ng palihim? Bahala po kayo sa gusto ninyong isipin. At gaya po ng sinabi ko na sa inyo ng paulit-ulit, malinis po ang aking konsensya dahil wala po akong ginagawang masama.
Anak ng toko. Pasok na sana yung 9 ball. Scratch pa. Malas talaga ako. Eh, kitang-kita naman na may scratch eh. Ba't kasi pinilit mo sa corner pocket? E di sana doon sa side pocket mo na lang pinapasok. Doon ko kasi gustong papasukin eh. Huwag mo kasing pilitin kung hindi talaga pwede. Hindi lang sa bilyar, kundi pati na rin sa pag-ibig. Hindi mo talaga ano. Naisingit mo pa yung linyang yun. Ba't kasi si Isabel pa? Ngayong alam mo namang hindi pwede. Dahil bawal siya mahalin. Pareho kaming single. At walang commitment. Oh, Kaya paano magiging bawal yun? committed na nga siya kay Lord. Ano ka ba? Ba't hindi mo yung maintindihan? Wala akong pakialam. Hanggat may nakikita akong pag-asa, hinding-hindi ako susuko. Hindi ko na nagugustuhan itong nangyayari sa akin. I miss him so much. Habang iniiwasan ko siya, lalo naman ako nananabig sa kanya. Diyos ko, tulungan po ninyo kong mapaglabanan ng tuksong ito. Oh, noong tumatawag na naman siya, hindi ko na talaga kaya. Bahala na. Hello? Salamat. At sinagot mo rin, Isabel. Masyado ka na kasing makulit. Kasalanan ko ba? Isa na bang krimen ang magmahal sa isang katulad mo? Please, Isabel. Lawakan mo naman ang iyong pangunawa. Ako ang hindi mo maunawaan. Pinipilit mo kasi kong sumira sa aking pangako. Hindi pa. Hindi mo pa nagagawa. Di ba, sa isang buwan ka pa manunumpa? Kaya nga eh. Dahil sa araw na iyon, para na rin akong nakatakdang ikasal sa Panginoon. Sige. Ganito na lang. Baka pwede tayo magkita for the last time. Para saan pa? Para lalo nating saktan at pahirapan ang ating mga sarili? Last na ito, Isabel. Pagbigyan mo na lang ako. Hindi na kita gagambalain pa. Fine. Sinabi mo yan, ha? Pagbibigyan kita, pero kailangan tuparin mo yung binitawan mong salita. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. After what she means to me. Oh, kailan ka ba natutong uminom? Ha? Ilang araw na kitang napapansin, Elmo. Bakit? Napapadalas na yata yan. Ba't ate, pati ba pag-inom? Bawal na rin. Hindi ka kasi dating ganyan. Nanitibago lang ako sa'yo. Masyado mo naman yata dinidibdib ang pagkabigo mo kay Lerma. Eh, kasalukuyang nakaburo lang puso ko ngayon. Kaya, hayaan mo na lang akong magluksa. Eh bakit kasi ninyo masyadong siniseryoso ang pag-ibig? Nasasabi mo lang yan, ate, dahil hindi ka pa nakakaranas kung paano magmahal at mahalin. Kapag natuto kang umibig, ewan ko lang kung hindi ka rin mabaliw. Tama ka. Dahil malapit na nga ako mabalik. No? Ano sabi mo, te? Wala. Ang sabi ko, tama na yan at baka magkasakit ka pa. Ano, pre? Palagay ko may pagtingin din si Isabel sa iyo eh. Pinipigilan lang niya ang kanyang sarili. Kaya nga pursigido ako eh. Nararamdaman ko, bibigay din siya. It's only a matter of time. Ano bang plano mo kung sakaling pumayag siyang muli kayo magkita? Simple lang. Pero gagawin ko yung memorable. Huh? Hinding-hindi niya yun makakalimutan.
Sa ngiti mo pala, mukhang meron kang hidden agenda. Don't tell me, pre, pairalin mo ang iyong kapiliwan, ha? Oo, medyo. Sisikapin ko pa rin maging maginoo. Pero, medyo bastos. Okay, bahala ka. Good luck na lang sa'yo, pare. Galingan mo, ha? Ano bang lugar ito? Mukhang tayong dalawa lang naririto ah. Siyempre, gusto kong gawing very special itong dinner natin. At kung ito na nga ang huli natin pagkikita, edi, para ko na rin itong last supper. Grabe. Supper talaga? Para lang si Jesus Christ. Bakit? Mamamatay ka na ba? Oo, Isabel. Kapag nawala ka sa buhay ko, para na rin akong namatay. Tama na nga yung kadramahan mo. Masyado kang senti. Mag-enjoy na lang tayo. Sure. Sinabi mo eh. Halika, magsayaw tayo. Ano? Magsasayaw? Bakit? Ayaw mo ba? Magagawa mo bang tanggihan ang huling kahilingan ng isang taong nahatulan ng kamatayan? Ang lalim ng hugot mo. Sige na, sige na. Magsayaw na tayo. Alam mo bang ang saya-saya ko sa mga sandaling ito? Dahil habang nagsasayaw tayo, kasabay na umiindak ang puso ko. Ang drama mo. Yun ang totoo, Isabel. Masaya ako sa bawat minutong kapiling ka. Ikaw, anong nararamdaman mo ngayon? Masaya ka rin ba? Ayoko maging hipokrita. Kaya aaminin ko. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakadama ng ganitong kasiyahan. Kung gano'n, hahayaan mo pang maputol ang ating kaligayahan. Dahil ganun talaga, Aljur. Lahat ng bagay na may umpisa ay mayroong katapusan. Oo. Nag-uumpisa pa lang tayo. At hindi ko hahayaang matapos ng ganun-ganun na lang. Huwag, Aljur. Tama na, please. Huwag mo nga. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. About the love she means to me. Tama na, Aljur. Tama na, please. At pagkatapos kong matikman ang init ng iyong halik, sasabihin mo tama na. Huwag, Isabel. Huwag mong pigilan ang alab ng ating damdamin. Pero, Aljur, alam mo namang hindi talaga ako. Sabi ng tama, no? Sabi, ano ba? Oh, at dami mong arte. Gustong-gusto mo din naman. Meron bang madre na magaling makipaglaplapan? Sorry. Nabigla lang ako. Okay lang. Okay lang. Kasalanan ko. Hindi ako naging gentleman, kaya patawarin mo ako. I'm sorry. Hindi talaga pwede eh. Kaya, tapusin na natin ang ating kahibangan. Hindi ito kahibangan. Huwag ka sa dalisay ang ating pag-ibig. Hindi ito pag-ibig dahil hindi tayo dumaan sa tamang proseso. Marahil ay pareho lang tayong nahulog sa tawag ng makamundong pagnanasa. Hindi, Isabel. Hindi lang yun pagnanasa. Maraming labi na akong nahalikan at makailang beses na akong nagpakalunod sa sinasabi mong makamundong pagnanasa.
Pero kakaiba ang iyong halik. Dahil ramdam kong init ng iyong pag-ibig. Pero mali nga eh. Isa itong malaking kasalanan at siguradong mananagot tayo sa Diyos. Paano magiging kasalanan? Gayong ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng damdaming marunong magmahal. Likas na sa ating katauhan ang umibig. Kaya ano mali doon? Hindi lahat, Aljur. Hindi lahat ay binigyan ng kalayaang magmahal. At kasama na rin ang katulad kong hindi na malaya. Ikaw lang ang nagsasabi niyan, Isabel. Dahil ang totoo, malaya ka. Ikaw lang ang nagbibilanggo sa sarili mo. Pinahihirapan mo yung kalooban dahil pilit mo iginagapos ang iyong malayang damdamin. Tama na. Ayoko na makipagtalo sa'yo dahil hindi tayo magkakasundo. Magkaiba ang takbo ng ating isip. Isip lang natin ang magkasalungat. Pero iisang direksyong tinatahak ng ating mga puso. At yun ang ayokong patuloy na tahakin dahil siguradong magsisisi ako kapag sinunod ko ang aking damdamin. Hindi ko na talaga alam ang nangyayari sa akin. Bakit hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ang kanyang mahigpit na yakap at mainit na halik? Bakit parang nasasabik akong muli kami magkita? Hindi. Hindi na. Hindi na tama ito kaya kailangang maputol na ng lubusan ng aming ugnayan. Pero paano? Paano ko yung gagawin ko ngayon pa lang ay parang miss na miss ko na siya. Diyos ko. Alam ko pong mali na ang ginagawa ko, kaya sana naman po ay bigyan niyo ako ng sapat na lakas upang mapagpangkapayan ang tuksong ito. Bilib na talaga ako sa iyo, Parigoy. Ang tindi ng kamandag mo. Di nga ako umabot doon eh. Di ko pa napapakawalan yung kamandag ko. Natuklaw mo na siya sa labi. Kaya sa susunod, malamang ibang labi na matutuklaw mo. Ewan ko. Sana nga. Pero nangako ako sa kanyang iyon ang huli namin pagkikita. Sa palagay mo ba makakatiis siya? Kumagat na siya sa iyong patibong. Kaya wala na siyang kawala. Hindi ko na talaga siya pakakawalan. Gagawin ko ang lahat para mapasa akin siya ng lubusan. Pare, I wish you all the best. At aabangan ko ang susunod na kabanata. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. After what she is to me. Isabel, bakit naman kasi nakipagkita ka pa sa kanya? Nangako siya sa akin na kapag nakipagkita ako sa kanya, huli na yun. At hindi na raw niya ako gagambalain pa kahit kailan. Ang kaso nga bumigay ka. Pinatikim mo. Kaya lalo lang siya maghahabol sa'yo. Halik lang naman eh. Ayun, halik lang. Bakit? Sino ba ang unang lalaki na nakahalik sa'yo? Aljur. Oh, kita mo na. O di memorable sa'yo yun. Oo, huwag mo ikakaila. Nagustuhan mo, di ba? Pinigla niya ako. Nagulat lang ako. Hindi ko tinatanong kung nabigla ka o nagulat ka. Ang tanong ko, kung nagustuhan mo ba? O baka naman talagang ninanamnam mo ng gusto? Bakit, masarap ba? Ha? Masarap bang humalik si Aljur? Oo naman. First kiss ko si Aljur. Pero wala yun. Hilamos lang ang katapat nun. Pero naghilamos ka na ba? Baka nga hindi ka pa naliligo dahil ayaw mo mula yung bakas tumalik ni Aljur dyan sa mga labi mo. Basta wala yun. Hmm? Hindi na yun masusundan pa.
May naisip na akong paraan para tantanan na niya ako. Ano naman yun? Wait and see. Talaga lang, ha? Baka mamaya balang araw. Magulat ako dahil nobyo mo na pala ang playboy na yun. Kumusta na ate mo? O, Wala ba siya ikinukwento sa'yo? tungkol saan na yun? Saan ba? Eh di tungkol doon sa makulit na unggoy niyang admirer. Naku, pati ba naman yun? Poproblemahin ko pa. Halos mabaliw nga po ako sa sarili kong problema. Ah, bakit? Dahil kay Lerma. May nabanggit sa akin yung kapatid mo. Hindi ko alam na mukhang unggoy ka rin pala. Ay, pareho lang po kami ni ate na malayang magmahal. Kaya, huwag niyo nang pakialaman ang aming love life. Ay, bahala ka sa buhay mo. Hindi na kita pakikialaman. Pero babantayan kong mabuti sa Isabel. Hindi ko hayaang mahadlangan ang katuparan ng aking panata. Huwag kang mag-alala, Lerma. Hindi na kita kukultin. Sana lang, kausapin mo pa rin ako kahit bilang isang kaibigan. Oh, sure. Wala problema doon. Madali akong kausap. Ang ayoko lang yung pinipilit ako. Kaya nga, hindi ko na gagawin yun. Hihintayin ko na lang na kusang mahulog ang loob mo sa akin. Huwag ka na umasa dahil hindi mangyayari yon. Ang kapatid mong bantayan mong mabuti. Dahil mukha siyang unti-unting nahuhulog kay Aljur. Kung saan masaya si ate, di bahala siya. Susuportahan ko pa siya. Konsentidor ka rin pala. Lerma, may kanya-kanya tayong buhay. Kaya meron din tayong kalayaan at karapatang piliin kung anong magpapasaya sa atin. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she is to me. 3 araw na ako hindi nagte-text o tumatawag sa kanya. Sinasadya ko talaga ito para mamiss ako ni Isabel. Alam ko, nasasabi ka na sa akin. Hawak mo na ang puso mo. Kaya hindi ka na makakakulagpos pa sa aking mga kamay. Sino kaya itong nag-voice message? Si Isabel. Ayos. Effective yung strategy ko. Sabi ko na nga pa mamimiss mo ako. Pakikinggan ko yung voice message niya. Kumusta ka na? Ilang araw ka nang hindi nagpaparamdam. Kung sa bagay, gusto ko yan. Salamat at marunong kang tumupad sa pangako mong hindi mo na ako muling gagambalain pa. At sana, tuloy-tuloy na ito para pareho tayong matahimik ng lubusan. Ay, naku, Isabel. Kunwari ka pa. If I know, namiss mo lang ako. Lalo mo lang ipinapahalata ang iyong tunay na saloobin. Pero sige, sasakyan ko ang pagkukunwari mo. At sa muli natin pagkikita, sisiguruhin kong maaangking kita. Dadalhin kita sa langit na gusto mong marating. Aba, himala. 2 araw na siyang hindi nagre-reply sa message ko. Ano kaya gusto niyang palabasin? Mukhang talaga yun. Marahil sinasadya niya para mamiss ko siya. Pero, yun talaga ang totoo. I miss him so much. Pero, okay lang. Tuloy pa rin ang plano ko. At magugulat ka sa gagawin ko. Oh, tumatawag na siya.
Hindi yata nakatiis ang kumag. Hello? Hello, my dear. Namiss mo ba ako? Oh, my dear. I miss you so much. Talaga? So, kailan ulit tayo magkikita? Available ka ba next week? Araw ng Martes. Magkita tayo sa Quiapo Church. Ano? Bakit sa Quiapo Church? Basta, doon tayo magkita. At bahala na kung saan tayo sunod na pupunta. Ano ibig sabihin ito? Bakit nakasuot ka ng apito? Nakikita mo na ang itsura ko kaya huwag ka na magtanong. 2 linggo pa bagong araw ng iyong panunumpa, di ba? Sumumpa na ako in advance. Kailangan kasi kung saan pa ako makarating. Hindi, Isabel. Hindi mo magagawa sa akin ito. Nagawa ko na, Aljur. Isa na akong ganap na madre. Kaya kalimutan na natin ang isa't isa. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she is to me. Mali, Isabel. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo. At anong tama? Na ikaw ang piliin ko at talikuran ko ang Diyos? Mahal mo ko. At hindi mo maikakaila sa harap ng Diyos ang katotohanan yan. Hindi ko ikinakaila ang bagay na yun dahil alam ni Lord ang lahat-lahat sa akin. At humingi na rin ako sa Kanya ng kapatawaran dahil kahit paano ay hindi ako naging tapat sa Kanya. Yun na nga eh. Sa palagi mo ba, matutuwa sa iyo ang Diyos kung alam niyang meron siyang kahati sa puso mo? Sa ngayon lang yan. Dahil makalilimutan din kita balang araw. Kaya, kalimutan mo na rin ako. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi ko magagawang kalimutan ka dahil pakal kita. Pero yun ang dapat mong gawin dahil wala nang silbi at saysay ang sinasabi mong pagmamahal. Kung ganon, bali wala na ba sa iyong lahat ng namagitan sa atin? Oo, mahalaga sa akin yun. At itatabi ko yun sa aking puso't isipan bilang isang magandang alaala. Hanggang alaala na lamang ba ako para sa iyo? Oo, hanggang doon na lang kaya wag mo nang asamin pang madurugtungan pa ang bawat na sandali. Napakasakit nito, Isabel. Hindi ko ito matatanggap. Aljur, masakit din ito para sa akin pero natanggap ko na sa sarili kong hindi tayo para sa isa't isa. Kaya I'm very sorry kung nasaktan kita. Kaya ipagdarasal ko na lang sa Diyos na sana'y matagpuan mo ang babaeng nakalaan para sa'yo. Ikaw yun, Isabel. Ikaw lang ang babaeng gusto kong mahalin at makasama habang buhay. Pero imposibleng nang maging tayo. Kaya ikinalulungkot ko. Huli na natin itong pagkikita. Oh, Uulitin ko, Aljur. Patawarin mo ko. At salamat sa lahat-lahat. Ano? Ginawa mo yun? Kaya pala suot mo ang abitong yan. Dati na naman tayo nagsusuot ng abito, di ba? Nakaabito tayo sa ginagawa nating community service. Oo nga, pero syempre, special ang abitong yan dahil yan ang isusuot natin sa ating panunumpa. Ganun na rin yun. At least naisukat ko. At isa pa, nakumbinsi ko naman si Aljur. Yun lang nga eh. Bakit kailangan mo pa magsinungaling? E di sana naghintay ka na lang ng 2 linggo bago ka nakipagkita kay Aljur. Ang totoo, Lerma, hanggang ngayon, nagdadalawang isip pa rin ako kung itutuloy ko pa ang aking panunumpa. Ano? Huwag mo sabihin na in love ka na talaga kay Aljur at siya ang pipiliin mo.
Nagpaalam na nga ako sa kanya, hindi ba? Hindi na mangyayari yun. Oo, mahal ko siya pero hanggang doon na lang siguro yun. O kung ganun, ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo? Isabel, ang labo mo. Mas malabo ka pa kaysa sa lubluban ng kalabaw. Akala ko pa naman nadali mo na. Sablay pa rin pala. Oo nga eh. Para lang talagang bilyar ang pag-ibig ko. Pasok na ang 9 ball. Ang kaso, na-scratch pa. Mukhang malas ako sa love life. Pare, walang swerte at malas sa pag-ibig. Kailangan lang siguro magkamali ka muna bago dumating ang tamang babae para sa'yo. Sa totoo lang, Randy. Para sa akin, si Isabel ang tamang babae. Pero ang pinili niyang landas, mali. Uy, maaaring mali nga yun sa iyong paningin. Pero yun naman ang inaakala niyang tama. Kaya move on na lang, pre. Hindi isang babae sa mundo. Hindi ko alam kung makaka-move on pa nga ba ako. Dahil iisa lang ang babae sa puso ko. Si Isabel lamang. At wala nang iba pa. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she is to me. Lerma, birthday ko sa makalawa, pwede ba kitang isama mag-celebrate? Tayong dalawa lang? Kung hindi ka komportable, di isama natin si ate. Okay, sige. Saan naman tayo pupunta? Hindi kami pwede sa mga karaoke bar, ha? Sa Star City sana eh. Okay naman siguro sa yung mga rides, di ba? Oo, gusto ko yan. Mahigit 2 taon din kaya nga hindi sila nag-operate. Kaya na-miss ko ang mga rides. Oh, kanina pa tayo rito sa entrance ng Star City. Bakit hindi ka pa pumila sa ticket booth? Ang dami pa namang tao. Oo nga, Elmo. May hinihintay pa ba tayo? Sandali na lang, paparating na siya. Ano? Sinong siya? Akala ko ba 3 lang tayo? May isa pa tayong kasama. Sino? Ayan na oh. Ayan na siya. Sorry, I'm late. Aljur? Eh? Anong ginagawa mo rito? Friends kami ni Elmo sa Facebook. At sinabi niya sa akin ang totoo. Bakit, Isabel? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Dahil yun lang ang alam kong paraan para tantanan mo ko. Pero bakit kailangan mo pang gawin yun? Gayong manunumpa ka pa rin naman bilang ganap na madre. Pwede mo namang i-delay ang pagkikita natin. Dahil hindi pa ako desidido. Nagdadalawang isip pa ako. At ginawa ko rin yun para subukan ng sarili ko. Kung kaya nga ba kitang tikisin at talikuran. Dahil doon ko masusukat kung gaano kita kamahal. Kung gano'n, anong resulta ng pagkakasukat mo? Magagawa mo nga ba akong kalimutan ng lubusan? I don't know. Pero, pagkatapos nating magkita sa simbahan, magdamag akong niyak dahil sa sakit na nararamdaman. Huwag mo na kasing pahirapan ang sarili mo. Sundin mo ang puso mo. Dahil iyon lang ang tanging makapagpapagaan ng iyong kalooban. Ewan ko. Naguguluhan na ako. Please, Aljur. Huwag mo na akong i-pressure. Kung talagang mahal mo ko, tulungan mo na lang akong magdasal upang sa ganun ay maliwanagan ang aking isipan
At nang hindi ako magkamali sa aking gagawing desisyon. Mahal kita, Isabel. Kaya bilang respeto, isa-isang tabi ko ang aking pansariling kapakanan. Ibibigay ko sa iyong panahon at espasyong kailangan mo. Igagalang ko at tatanggapin ang maluwag sa dibdib kung ano man ang maging final decision mo. Where do I begin? Mga kaibigan, ating balikan ang dulang Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Not the love she is to me. Kung ganon, hindi ka makakapagpasya ng walang halong pagdududa. Dahil hati ang puso mo. Ganun na nga po, Mother Superior. Sa una pa lang ay sinabi ko na po sa inyo ang totoo. Si Inay lang po ang may gustong magmadre ako. Pero naglaan ka naman ng sapat na panahon sa community service. Sinubok mong maging karapat-dapat sa paningin ng may kapal. At ikaw na rin ang nagsabing nagkaroon ka ng peace of mind. Ganun na nga po. Pero bigla pong nawala ang kapayapaan ng aking isip dahil naguguluhan po ako. Hindi ko na po alam kung ano ang dapat kong gawin. Dahil ba sa lalaking pumukaw ng iyong damdamin? Marahil nga po. Gusto mo na bang umatras? Pwede po ba? Hindi po ba isang malaking kasalanan sa Diyos kung tatalikuran ko siya? Kasalanan din sa Diyos kung hindi mo siya mapaglilingkuran ng buong puso. Magiging hipokrita ka lang. Kung nagdududa ka sa isang bagay, huwag mo nang gawin. Dahil kung may alinlangan ka, nangangahulugan lamang na hindi buo ang iyong pananampalataya. Kung ganun, ano po ang dapat kong gawin? Sundin mo ang iyong puso. Subalit hayaan mong gabayan ng iyong matinong pag-iisip ang iyong damdamin. At higit sa lahat, patuloy kang manalig sa Diyos at hingin mo ang kanyang patnubay sa lahat ng iyong gagawin. Marami pong salamat sa pangunawa at advice, Mother Superior. Kahit paano, nagkaroon ng liwanag ang aking nadidilimang pag-iisip. Sure ka na ba, Isabel? Aatras ka na sa gagawin nating panunumpa? Yun ba ang payo sa'yo ni Mother Superior? Hindi niya sinabi ng diretsahan na umatras na ako pero iyon na nakikita kong tamang gawin pagkatapos ko makipag-usap sa kanya ng masinsinan. Nag-usap na rin ba kayo ni Lord ng masinsinan? Oo naman. Pagkatapos kong umiyak sa Diyos at magdasal ng buong taimtim, nagkaroon ako ng peace of mind. Bumalik ang kapayapaan ng aking isipan. Kung ganun, malinaw na sa iyo yun ang tamang desisyon. Magagawa mo ba talagang talikuran ng Panginoon? Hindi naman si Lord ang tinatalikuran ko, kundi ang pagmamadre. Magagawa ko pa rin maglingkod sa Kanya kahit wala akong suot na abito. Okay. Sige. Bahala ka sa desisyon mong yan. Pero ako, tutuloy. Hindi ako aatras. Good for you, Lerma. Kaya patuloy mo na lang akong ipanalangin na sana'y matanggap ni Inay ang aking desisyon. Bakit, Isabel? Bakit mo ako binigo? Patawarin po ninyo ako, Inay. Pero, yun po ang sagot ni Lord sa aking panalangin.
Sigurado ka bang yun talaga ang kalooban ni Lord? Opo, Inay. Sa katunayan, meron na po ulit akong peace of mind. Kaya, I'm so sorry. Pero ako naman ang hindi matatahimik ang isipan. Ang saya ko pa naman na makita kita nakasuot ang abito ng isang araw. Yung pala, hanggang ilusyon na lang ang katuparan ng pangarap ko. I'm sorry, Inay. Patawarin po ninyo ako kung nasaktan ko kayo. Napakasakit talaga na ginawa mo. Kapatid mo ako, Isabel. Si Aljur Mandaylan. Ang sarap kinisin ng unggoy na yun. Inay, aamin ko po. Mahal ko si Aljur. Pero ipagpapasa Diyos ko na lang ang bagay na yun. Dahil kung talagang kami ang para sa isa't isa, eh hindi si Lord na po ang bahalang magpala at pumatnubay sa aming dalawa. Ang saya ko, Isabel. Pinasaya mo ko ng labis. Walang mapagsidlan ang puso ko sa sobrang galak. Ako rin, Aljur. Nag-uumapaw ang kaligayahang nararamdaman ko rito sa aking puso. Kung ganon, pwede na ba natin gawing formal ang ating relasyon? Tayo na pa. Pagkatapos mo akong mayakap at mahalikan, makatatangi pa ba ako? Namiss mo ba yun? Ano sige, gawin uli natin. Pero sana, higit pa ron. Gusto kitang maangkin ng lubusan. Hindi pa pwede. Hmm? Pakasalan mo muna ako. Talaga? Magpapakasal ka sa akin? Sure ka ba dyan? Oo, Aljur. Siguradong sigurado. Dahil gusto kong tumanda na ikaw ang kasama. Oh, Ikaw ang nais ko makapiling sa bawat sandali ng aking buhay. Dahil mahal na mahal kita. oh, Ikaw ang aking una at huling pag-ibig. Ikaw lang, Aljur. Ikaw lamang sa buhay ko.